ginto niyan. Meron? Nakahalo siya dyan sa mga galina na yun. Tila pulbos lang na ginto ang aming nakuha. Kalahin niyo yun. Sa unang saba ko pa lang dito, meron na ako nakuhang ginto. Ganyang na. kayaman ang Paracale. Pero pagkatapos ng ilang minuto, mukhang naka-jackpot si Jenny. Ayan. Oo, ayan. May nakuha tayong ginto? Ayan. Ang Sinusuri. galing! Pabuenas. Pwede yan. Dahil hindi sumapat ang timbang ng namina nila kahapon para mabenta, isinama na rin nila ito sa lalagyan. Para mapaghiwalay ang ginto at putik, nilalagyan nila ito ng asoge o mercury. Habang iniikot ang putik, unti-unting kumakapit sa mercury ang malabuhanging mga butil ng ginto. Ito, ayan. Ito na, mga nagbuo-buo. Yan yan, mga ginto na nagtikit-tikit na. Dikit-dikit na Dahil sa siya. mercury. So, kaya puti na siya. Pero peligroso sa kalusugan at kapaligiran ang paggamit ng asoge. Na siya. Ayan na yun. Marami din dito na miners na yung pagmimina, minana pa nila. So sinusunod lang nila kung ano yung nakagawian na proseso ng pagmimina. Nag-raise kami ng awareness about the negative health impacts of mercury. Kasi magugulat ka, marami sa kanila hindi pa rin alam kung ano ba talaga yung health impacts ng mercury. So si amalgam ay basically mixture of mercury and gold na solid but malambot siya. And niluto yun, susunugin, papainitan para matunaw si mercury, then makuha mo na si gold. Pero of course, sa proseso ng pagluluto nun, si mercury ay nare-release sa environment, nagiging mercury vapor, bumababa ulit sa lupa. And through bacterial process, nata-turn siya into methyl mercury. Actually, yung methyl mercury yung mas toxic form ng mercury. And that's the form na pumapasok sa ating food chain. Ayun na, tapos na. Pero sa kabila ng mga panawagan, mas matunog ang sikmurang kumakalam. Kapalit ng ginto, marami pa rin ang nagsusugal ng kanilang buhay. Sinong mag-aakala na sa gitna ng palayang ito, nagmimina ng ginto ang pamilya Mansilla? Halos 4 na dekada na ang nagmimina si Tatay Benjamin. Bilang bosero o sumisisid sa hukay gamit ang kompresor, isang paa niya kaagad ang nasa hukay. Sa compressor mining, nagagawang sumisid ng 1 oras o mahigit dahil sa hangin mula sa kompresor. Madilim, walang maaaninag sa ilalim. Kaya animoy nakapikit habang kumakapa at nagpapala ng mga bato sa ilalim. 3 dipa ang lalim ng butas na ito. May mga tinatawag na drive o sanga-sangang lagusan din ito sa ilalim. Walang kahoy na nakasuporta sa mga lagusang ito. Ang tubig na maaaring ikalunod ni Benjamin ang siya ring inaasahan para maiwasang gumuho ang lupa. Ang lubid na ito ang tanging nagsisilbing suporta niya. Isang maling galaw, pwede siyang maaksidente. Ito yung hinahanap natin. Parang naglalakad sa dagat, buhangin mula sa ilalim ng lupa. Ito palang itsura ng lupa sa ilalim. May ginto rin to. Dayara ang tawag dyan. Ha, ano? Dayara. Dayara? Habang nasa ilalim si Tatay Benjamin, si Nanay Nora naman ang toka sa paglilinis ng mga nahukay na lupa para masala at maisalang sa pabirik. Tulad ng kanilang mga magulang, maaga ring namulat sa kinang ng ginto sina Alvin at Jeric. Kung tutuusin, dapat nasa kolehiyo na si Alvin ngayon. Pero dahil kapos sa pera, napilitan siyang tumigil. Bakit talagang pursigido ka na mag-aaral? Para po sa magulang ko, para po matulungan sila. Ano bang gusto mo maging? Maging engineer.
Sa pamamagitan ng ALS o Alternative Learning System, umaasa si Alvin na makatapos ng grade 12 sa darating na pasukan. Jeric, gano'ng katagal si tatay sa ilalim? Mga 2 po. Isa lang po minsan, 1 oras. 2 oras? Minsan po. Talaga? Hindi na sa aakyat niyan? Pag mapabirik. Lakas ng katawan, ha? Si Jeric pangarap din maging engineer. Dapat grade 12 na rin, pero ilang beses ding tumigil. Nagtatrabaho po kapag walang baon po. Sa isang linggo po, 2 araw lang na-absent at pag walang pera. Pagkatapos ng halos 1 oras, Galing, ah! Atras, tay! Pag nagtingting siyang 2 tingting, Ayun. mabaltaw siya. Para ako nakahinga ng maluwag. Ang galing nyo, tay. Ang galing nyo. Ang galing. umahon na si Tatay Benjamin. Okay lang kayo? Kamusta? Ano nararamdaman niyo po nakikita niyo yung tatay niyo sumisisid? Tatakot po. Baka mapahamak sa ilalim. Meron dyan mang tubig, ano. Kinakabahan at delikado po yung ilalim eh. Baka bagsak. Meron ibang trabaho. Para po mapahinga rin po si Papa sa pagluluso. Batid nilang maaaring buhay ang maging kapalit ng pagbubusero ni tatay. Yung tauhan ng kapatid niya, ganun din. Natabunan. Hinukay na lang daw yun para makuha yung patay. Dami po nangyayari dito sa ganyan na hanap buhay. Kaya yung mga anak, ayaw ko magtapos kayo. Ayaw ko ng ganyan. Sabi ko nga dito, kung mayroon lang tayong ibang maano na hanap buhay, tumigil ka na dyan. Wala naman, ma'am. Kaya tiis sa ganyan. Naginto, ma'am. Yung pinagtatlaw mo, ma'am. Ayan na. Ay! May mas maganda! Yan ang ginto. Ano yan? Yan, ang galing sa ilalim. Galing! Ba yung kulay, no? Talagang mas siya, gold siya. Pag nakakita kayo ng ginto, anong iniisip niyo? Makabili ng sarap na ulam. Mas makinang at mas dekalidad ang nakukuhang ginto sa compressor mining. Kaya naman kumpara sa pagbibirik sa sapa, ay mas malaki ang maaaring kitain. Pinakamalaking nakuha ninyo na halaga sa ganito? Kano? Wala pa, ma'am. 2,000 pa rin. Isang araw yon. Ay, yung ginto, oh. Sa 1,600 pesos na maaaring kitain sa ginto, 400 pesos lamang ang napupunta sa bosero tulad ni Benjamin. Bagay na hindi naman niya maaaring ireklamo dahil ang lupa hindi sa kanya at ang kagamitan hiram lang din. Hindi naman tayo makapagloob kung anong kosa nung ibayad ng may-ari, yung namimili. Yun lang. Ganun lang? Hindi kayo Hindi kami. Pag tanong kami, ba't ganito? Kinabukasan, hindi ka napapapasukin. Pag tinanong ninyo, bakit ganun lang yung Ganito porsyento ang nyo? presyo, ganito ano. Sila mismo ang nanluloo. Kaya yung mismo yung namimili, ang umiingkam, hindi kami. Panalangin niya na sa bawat paglusong, balang araw, sila rin ay makakaahon. Hindi ba kayo natatakot na isang araw, wala na kayong mamina dyan? Maubos na. Nakakatakot din siyempre dahil paano na yung hanap buhay. Saan ka nakukuha ng pang-araw-araw na pambiling pagkain na? Yun lang naman ang hanap buhay dito. Dito tayo sa timbangan. Matimbang kami. Meron pa siya mga burak sa ilalim. 5 palay o katumbas ng 1/8 ng 1 gramo ang timbang ng gintong nakuha nila Pilar at Jenny sa loob ng 2 araw. 425.
At dahil 3,400 ang presyo ng 1 gramo ng ginto ngayon, 425 pesos ang kinita ni Pilar at Jenny sa loob ng 2 araw. Sarap naman magkapira talaga. Ano pong ipambibili nyo dyan? Ibibili po ng bigas. Ano to? Corn dip? Saka ano ba yung kape? Saka samahan mo ako ng sabon, tulutipid. Bilis mawala ng pera, no? Magkano na lang po natira doon sa 425? 200 na lang po. Mabili pa akong isda. 200, 15, 16, 17, 18, 19. 219 pesos na lamang. Hindi yan permanente. May beses na isang araw akong hindi kikita. Papasok na, halimbawa pumasok sila kahapon. Ngayon, magkakabod kami ngayon. Ay sa kinabukasan pa para managdagan. Ay yun ang una, siyempre doon yung pambiling bigas. Unang-una, bili kang ulam. O, itong bunso ko pa. Nabili kang gat. Kinabukasan, gabi pa lang iniisip ko, ano, kulang na kulang itong bangon ng 2 kong anak. Tama lang kami sa budget. Hindi ka pwedeng mag-ipon kung ang income mo lang halagang 50 pesos o 100. Ito marahil ang kabalintunaan sa Paracale. Marami sa mga buwis buhay na humuhukay ng simbolo ng yaman at karangyaan, lugmok pa rin sa kahirapan. Bakit sa tingin po ninyo, kasi palaisipan nga ng mga tao, dito nagmimina ng ginto sa Paracale, pero marami pa rin ng hindi makaahon sa hirap. Kasi nga, yung sinasabing management, doon sila kapos. Kulang sa training. Parang one day millionaire. Parang ganun ang karamihan. Dati, pero ngayon yung iba, namumulat na, natututo na. So yung iba nakakapag-aral na, kaya na-upgrade na ngayon. Kasi para sa kanila, immediate na yung kanilang pangangailangan. Sabihin nila, hindi namin kaya maghintay na tuturuan nyo kami kung paano yung environmentally sustainable na paraan. Kasi ngayon na kami nagugutom. Ang problema hindi tinuturo, but the resources are finite. Hindi siya forever and ever. Kung sila lang ang magdidesisyon, talagang ganito at ganito ang mangyayari. So kinakailangan makipag-partner sa local government units. Paano sila maa-assist sa pansamantala sa kanilang mga pangangailangan habang tinuturuan sila ng mas sustainable na pamamaraan ng pagmimina at pati na rin iba pang sources of alternative livelihood. Kung gaano tayo kayaman noon, ganun pa rin tayo kayaman ngayon.